Mami. Aaminin ko yun. Na finally, mapapatunayan niya na inosente siya. Di ba nga ang sabi nila, the truth will set her free. Ate! Wala na si Doc Carlos. Kahit na ikaw na anak niya, hindi mo ko kayang pigilan. Uwi mo yung sinabi mo! Ikaw ang isa sa pinakamagaling na neurosurgeon na nakilala ko. Pero minsan, nagbabago ang galing natin. Depende kung sino ang pasyenteng nasa harapan natin. Kaya mo bang operahan ang nanay mo? Kaya ko po, Doc. Ililigtas ko po yung nanay ko. Siguro pinilit ka ni Zoe na sabihin yun, ano? Walang kinalaman si Zoe dito. Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Meron akong ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi ko. Introducing our patient, Lynette Santos Benitez, 48 years old female. For what procedure po, Doc? Left frontotemporal craniotomy, evacuation of the epidural hematoma. Doc, any risk of significant blood loss? Approximately 500 ml. Pare, ano yung gusto mong pagawa sa akin? Pare, please. Nahigiusap ako sa'yo. Ito na yung last na pwede kong pagawa sa'yo. Carlos naman, hindi pa ba enough na pinatuloy kita rito sa bahay ko kahit na alam kong madadamay ako pag nalaman nilang pinatutuloy kita rito? Pare, alam ko naman yun. Pero paano kung makakagalaw kung wala akong pera? Pare, please. Nahigiusap ako sa'yo. Kapag nakuha yung pera sa safe, makakagalaw na ako. Makakatulong yun. Okay. Okay, fine. Ano kailangan itong gawin? Ito yung susi ng opisina ko. By 3 p.m., umaalis yung sekretary ko. So after nun, pwede ka na pumasok sa opisina para kunin yung pera na natago sa safe. Ito naman yung number combination ng safe ko. Pare, huwag ka lang magpapahalata at huwag kang papahuli. Hindi ka naman lang pagdududahan eh. Kasi affiliated ka ng East Ridge. Pare, maraming salamat. Bakit si Annalyn na mag-opera kay Lynette? Nasa operating room na sila eh. RJ, kaya na ni Annalyn yan. Huwag kang mag-alala. Alam ko. But emotions can get the better of us kahit na anong kakayanan natin. RJ, don't get me wrong, no? Pero, matagal ka na kasi hindi nag-opera eh, di ba? Alam ko naman yan, kaya lang marami akong kakilalang magagaling na doktor na hindi nila kaya operahan ang mahal nila sa buhay. Magaling naman yung anak mo eh. Parang pinagdududahan mo pa siya. Hindi ko siya pinagdududahan. Worried lang ako. Kalma tayo, ha? Huwag tayong magpangayan. Ipagdasal na lang natin na maging successful yung operasyon ni Annalyn at sa kanyang nanay. At sigurado akong hindi pababayaan ni Annalyn si Lynette. Nasa mabuting kamay si Lynette. Wrong timing lang talaga. Habang abala si Annalyn sa nanay niya, mukhang seswertihin naman si Moira. Yun ang dapat natin problemahin. Hindi papayag si Ate Giselle na makalaya si Moira dahil lang sa statement ni Dax. Excuse me. Oh, di ba si Doc Carlos yan? Kasama niya si Balahadia, yung isa sa mga suspect sa pagkidnap kay Sir Pepe. Magkasama sila dahil magkasabwat sila. Magkakilala si Balahadia at si Doc Carlos. This is impossible. Yan ang hirap sa atin, ma'am eh. Nasa harapan na natin yung gusto nating makita, ayaw pa natin makita. Paano mo nakuhanan ito? I'm still confused. Kuha yan doon sa hideout kung saan namin tinatago si Sir Pepe. Magkasama kami ni Balahadia nung dumating si Doc Carlos. Nasaan si Zoe?
Magandang gabi, Doc. Doc, sensya na. Hanggang dito na lang kayo. Si Zoe nasaan? Kailangan ko siyang magamot. Bawal ho kayo sa loob eh. Baka makita kayo ng matandang tanyag. Dax, kapkapan mo na nga yan. Kailangan pa talagang gawin yan? Siyempre, Doc. Mahirap na. Hindi namin alam kung ano nasa utak mo. Magandang souvenir to. Nung gabing yon, nagdala si Doc Carlos ng mga medical supplies para gamutin ang sugat ni Sir Pepe. Hindi totoong galing sa girlfriend ko yun dahil gawa-gawa ko lang yun para pagtakpan si Sir Pepe. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Unang-una, wala naman silang pinag-away ni Papa kasi hindi sila magkakilala. They're not even close. Wala namang pakialam ang Papa ko kay Carlos. Walang motibo para gawin ni Carlos yun sa Papa. Hindi ako naniniwala sa'yo. At higit sa lahat, ito ang tatandaan mo. Hindi naman tangin si Robert eh. Magtatanong at magtatanong ang mga yan. Maliban sa mga ebidensyang ilalabas mo, kailangan malinaw ang motibo ni Carlos para gawin yun sa matanda. Ano nga bang motibo ni Doc Carlos? May naisip ka na ba? Ito ang sasabihin mo. Alam ko ang dahilan ba't ginawa ni Doc Carlos yun. Nung nalaman ni Sir Pepe na hindi maganda ang trato ni Doc Carlos kay Doc Annalyn, pina-background check niya si Doc Carlos. Nadiskubre ni Sir Pepe na kasal pala si Doc Carlos kay Erin. Kinumpronta ni Sir Pepe si Doc Carlos. Hindi nagustuhan ni Doc Carlos yung mga pagbabanta ni Sir Pepe. Kaya inutusan niya kami ni Balahati na kidnapin si Sir Pepe. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. I don't easily fall for traps. Especially kung yung trap maraming butas. Kasi ako lang masasaktan. Kung marami kang napapaniwala sa bago mong kwento, ako hindi. Dahil naniniwala ako na may dahilan sa bago mong kwento. May backstory ang bago mong statement na aalamin ko. I'm watching.